Labis ang pagkabigla ng mga Pinoy boxing fans. Ang dating promoter ng former 3rd Division World Champion na si John Riel Casimero ay nasa Pilipinas na, nasa siyudad ng Sugbo o sa Cebu City. Magbabalik na ba ang tandem ni Casimero at ng Japanese promoter na si Mr. Masayuki Ito? Kasunod na ba dito ang pirmahan ng kontrata? Casimero nanganganib na makauwi sa Leyte dahil para mabibingwit na ng taga Cagayan de Oro City. Casimero mas pinili ang laban na maaari niyang maranasan na maglupaypay. Dito po galing mga kakwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Marami ngayon ang nagulantang dalang head ng Treasure Boxing Promotions na si Mr. Masayuki Ito ay nasa Cebu na at naipagkita sa team ng Omega Boxing Gym. Kaya naman, nagbahagi ng larawan itong si Sir Dudong Diego Bandido na kasama niya itong si Mr. Ito at courtesy po tayo kay Sir Dudong sa larawang ito. Ang larawang ibinahagi ay may caption na hindi kailanman magiging no-fly zone ang Cebu sa aking mga Japanese homies, ngunit pinapalagan ko ang pag-check-in mo kaibigan. Kaya naman mga kwento, ang larawang ito ay nagdulot na iba't ibang mga reaksyon sa mga boxing fans. Kaya dahil dito ay sasagutin ni Mr. Kwento kung ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit narito na sa Pilipinas itong si Mr. Ito. Ang isa sa mga pinakasiguradong dahilan mga kwento ay dahil ito sa nakalaban dati ni Casimero na si Yukinori Uguni na may laban ngayong April 10 sa Elorrio Sports Center sa Parañaque City, Metro Manila. Under ito sa Commission ng Philippine Games and Amusements Board. Ang promoter ay si Coco Ilorde ng UKC Pro Boxing Edition at ang matchmaker dito ay si Edmundo De Liosa. Narito naman ang mga lalaban sa araw na yan: Uguni kontra kay Junjun Estrada, Donnie Nietes versus Miller Alapormina, Jetro Pabustan kontra kay Marky Hinto, Kinito Mabanan kontra yan kay Rubik Imboscado, John Ray Tariao versus Glenn Mark Pihek. Kaya naman mga kwento, ang siguradong dahilan ni Mr. Ito ay ang pagsuporta niya kay Yukinori Uguni at ang pangalawa naman na dahilan mga kwento na sa aking mapagkumabang opinyon ay maaaring may pinaplano ang Omega Boxing Gym at ang Treasure Boxing Promotions na magsanib puwersa ulit para sa panibagong paparating na naman na boxing event na maaaring gaganapin dito sa Pilipinas o di kaya sa ibang bansa na maaaring madirigmang mga Pinoy naman kontra yan sa mga Japanese samurais. Pero sa katanungan na magbabalik sanib puwersa na ba sina Casimero at Mr. Ito ay wala pang kasiguraduhan yan. Mahirap na mga kwento na ating pangungunahan ang pagbalik ng balan ng dalawa. Pero kung ikaw ay isa sa mga sulit na mga taga-subaybay ni Mr. Kwento, ay alam nyo na si Mr. Ito ay napaka-interesado na may kasanya ang Casimero kontra yan kay Luis Neri. Hindi man maglalaban ng dalawa sa Super Bantamweight dahil si Neri ay nasa Featherweight Division na. Maari raw na magsalubong ang dalawa ng timbang para sa catchweight para lang matuloy ang laban nila dahil parehong mga power punchers at parehong mga agresibo sa mga laban. Kaya pauna na lang daw sino ang makakatama ng solido at yan ay yung unang babagsak. Pero ganun pa man mga kwento, ang pagbisita ni Mr. Ito ay atin po yung subaybayan dahil malay natin na kasama na pala sa plano na si Casimero at si Mr. Ito ay muling magtagpo at may pirmano ng kontrata. Kaya naman mga kwento, ito ay ating abangan at subaybayan. Mga kakwento, si Casimero ngayon ay nasa Cagayan de Oro. Nako, tiyada, sa ngayon ay baka meron na siyang pipirmahan sa kama, kontrata. Baka meron lang Sabi nga ni Alas na baka hindi na siya makakabalik pa sa Leyte dahil tila ba nabingwit na siya ng magandang dilag sa Cagayan de Oro City. Ganyan ang galawang Quadrualas. Nako, apag-aangas. Ikaw nga talaga ang nag-iisang angas ng Pinas. Uy, sana all. My God. Hoy! Stop! Stop! Uy, sana all.
Yo. Kung may matamis na siyensya, nakita niya pruweba sa kumpensa at depensa. Di ko tinigilan hanggang di na magising ba sa katotohanan na tapos na sa pumila. Kundi agad na awat sakto di ka natutuyang kahit sa balwarte nyo asahan di ka uulungan. Walang sige yung daya, wag na kayo ka sa laban. Put your hands up, kasi niro lang ang malakas at may dating. Paki-heads up, paki-heads up. Shakira. Danas ko na sa laban, ang maunahan, matamaan at saka mabilangan, magulangan, tapos makulangan pa. Sa bodega penging hangin para laban pa. Ingat sa kanan ko at kaliwa pareha, kasi itong mabilis, malakas tsaka may tira. Kada dayo inalis ko lahat tsaka sinira. Kung mga pagkakataon nilang ako'y masira, kaya sa'kin na panes, nabili pa nga punes. Natikman niya galawang kung may matamis na siyensya. Nakita niya pruweba sa kumpensa at depensa. Di ko tinigilan hanggang di na magising ba sa katotohanan na tapos na sa pambila. Kundi agad na awat sakto di ka natuluyan. Kahit sa balwarte nyo asahan di ka uurungan. Walang silbi yung daya pag nakayo ka sa laban. Put your hands up, put your hands up, kasi miro lang ang malakas at may dating. Paki-heads up, paki-heads up, mga ulo nyo na malaki tatagpasin. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, everybody put your hands up. Put your hands up, put your hands up, kasi miro lang ang malakas at may dating. Di na pwede sa'kin yan, matagal ko nang alam. Ang estilo mo't galawan pang mahinang nilalang. Ako lang ang sakalang baliktarin ng malakas. Ang ibig sabihin ang alam niya lang buong Pinas. Nako sanay na tumempo, agad na bumabuelo habang pinapasok sa distansya na malayo. Kaya sa... At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Elizalde Tanedo, kay kakwentong Mr. Young TV, kay kakwentong Jasper Yan Ribote, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.